Ang political alliance ni Bongbong Marcos at Sara Duterte noong nakaraang eleksyon ay isa na siguro sa mga matagumpay na alyansa sa politika sa ating kasaysayan. Ang pagsasanib puwersa ng dalawang malalakas na mga angkan ng mga Marcos na mula sa Hilaga at mga Duterte naman na mula sa timog ng Pilipinas ay ang naging susi upang manalo sa eleksyon noong May 9, 2022. Pero sa kabila ng kanilang naging tagumpay, ay hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon sa isa't isa at ito ay nagkalamat dahil sa mga iba't ibang isyong pampolitika at pampamilya na humantong sa hindi pagkakaunawaan. Ang tanong, ito nga ba'y nagkataon lamang na mangyari o isang matagal na palang sumpa? Ayon sa kasaysayan, ay hindi pala ito ang unang pangyayari na kung saan ang Pangulo at ang kanyang pangalawang Pangulo ay sa una magkaibigan pero kalaunan ay naging magkaaway na. Tulad na lang nila Manuel L. Quezon at Don Serios Miñas Sr. noong kapanahunan ng pre- at post-Commonwealth na naging pinakamagaling niyang kaalyadong kaibigan at classmate. Pero kalaunan ay naging magkaaway dahil sa mga interes sa politika. Pinalitan bilang Pangulo si Quezon kay Osmeña nang matapos ang kanyang termino at automatikong pumalit bilang kanyang kahalili. Matatandaan na sina Don Serios Miñas Sr. at Don Manuel Rojas ay matalik din na magkaibigan at isa sa mga haligi ng Partido Nacionalista, ngunit nang manaig ang ambisyon kaysa pagkakaibigan ay nagkahiwalay ang dalawa. Tumakbo si Rojas at tinalo niya sa pagkapangulo si Osmeña sa eleksyon noong April 23, 1946. Matapos manalo ni Rojas ay umalis ito sa Partido Nacionalista at itinatag ang Partido Liberal kasama ang kanyang kaibigan at kanyang naging pangalawang pangulo na si Elpidio Quirino. April 15, 1948 ay namatay si Rojas dahil sa atake sa puso, kaya ang pumalit ay si Quirino. Hinirang naman niya ang kanyang kaibigan na si Ramon Magsaysay bilang kalihim ng National Defense ng kanyang administrasyon. Dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang pananaw sa politika ay humantong din sa hindi pagkakaunawaan at umalis si Magsaysay sa Partido Liberal. Sumali at naging pambato ng Partido Nacionalista kasama ni Carlos P. Garcia na kanyang naging pangalawang pangulo. Natalo si Quirino kay Magsaysay sa pagkapangulo sa eleksyon noong November 10, 1953. March 17, 1957 ay namatay si Magsaysay dahil sa pagbagsak ng kanyang sinasakyang eroplano sa Cebu. Kaya nag-take over bilang Pangulo si Garcia. Ngunit nang sumunod na eleksyon ay nanalo na si Garcia bilang Pangulo, ngunit natalo naman ang kanyang pangalawang Pangulo na kapartido kay Diosdado Macapagal ng Partido Liberal. Hindi binigyan ni Garcia si Macapagal ng posisyon sa gabinete at tinuring na isang kaaway. Dahil sa magkakaibang pananaw sa politika ay naging magkasalungat sa opinyon ang dalawa. Tumakbo ulit si Garcia para sa ikalawang termino sa pagkapangulo pero natalo siya kay Macapagal sa eleksyon noong November 14, 1961. Sa kanyang administrasyon ay naging kaalyado niya si Ferdinand Marcos Sr. at kaparehong leader ng Partido Liberal noong huling bahagi ng dekada 50 at unang bahagi ng dekada 60. Nang tumakbo si Macapagal bilang Pangulo kontra kay Carlos P. Garcia at nanalo, ay ipinangako niya kay Marcos na ang kapalit ng suporta nito ay hindi na siya tatakbo para sa susunod na eleksyon. Ngunit sinira ni Macapagal ang kanyang pangako at ito'y tumakbo ulit para sa pangalawang termino. Bilang ganti ay umalis si Marcos sa partido ng Liberal at sumapi sa partido ng Nacionalista. Tumakbo si Marcos at naging pambato. Tinalo niya si Macapagal sa eleksyon noong November 9, 1965.
Sa panahon ni Marcos ay nagkaroon ito ng matinding kritiko at ito ay si Benigno Aquino. Tatakbo sana ito sa pagkapangulo pero ito ay namatay. Ipinagpatuloy ni Cory Aquino ang nasimula ng kanyang asawa at ito ay tumakbo at nanalo kasama ni Doy Laurel na naging kanyang pangalawang pangulo laban kay Ferdinand Marcos Sr. sa eleksyon noong February 7, 1986. Si Doy Laurel ang naging kanyang pinakamalakas na kasangga at kaibigan. Dahil dito ay binigyan ni Cory si Laurel ng mahalagang posisyon sa kanyang gabinete at naging pinakahuling Prime Minister. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa dahil sa mga issue sa pagitan ng Laban Political Group ni Cory at UNEDO Political Group ni Laurel. Dahil dito ay umalis si Laurel sa gabinete ni Cory. Dahil sa ikalawang EDSA Revolution noong January 17, 2001 ay napatalsik sa katungkulan si Joseph Estrada at pinalitan ni Gloria Arroyo. Pinili naman niya bilang ikalawang pangulo si Teofesto Ginggona. Dahil sa magkasalungat na pananaw sa foreign policy ay tumamlay ang kanilang relasyon. Naging magkaaway, umanib sa oposisyon si Ginggona at tinuligsa ang Hilo Garcia scandal sa kasagsagan ng eleksyon noong May 10, 2004 kontra kay Fernando Poe Jr. Ang mga pangyayari noon ay tumutugma sa kasalukuyang sitwasyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang dating magkakaibigan at magkasangga sa politika ngayon ay magkaaway na. Ito ay sa mga kadahilanan ng mga iba't ibang isyong pampolitika, bangayan ng mga miyembro sa pamilya ng mga Duterte at Marcos at magkakaibang mga paninindigan sa mga pandaigdigang kapangyarihan. Ang mga Duterte ay malapit sa China habang ang mga Marcos naman ay sa Amerika. Sa tingin mo, ano kaya ang nangyari? Sino ang nagkamali? At sino naman ang tama? Ano-ano ang mga dahilan ng kanilang hidwaan? Katulad din ba ito ng mga nagdaang mga pangulo at pangalawang pangulo? Sa tingin mo, ito nga ba'y nagkataon lamang o isang matagal na palang sumpa?